Yung sinabi ko na maghiwalay na tayo. I'm really sorry. But I really didn't mean it. Galit lang ako pero ikaw pa rin ang gusto ko. Pwede bang wag na lang nating ituloy ang annulment? Dear Amihan Stories presents 30 Days Before Annulment. Written by Clover Daffodil. Bago tayo magpatuloy, kailangan ko munang malaman kung may legal grounds ang inyong kaso. Hindi po kasi sapat na hindi na kayo nagkakasundo bilang mag-asawa. Sa ilalim ng batas, kailangan nating patunayan na may dahilan kung bakit voidable o hindi dapat naging valid ang kasal niyo mula sa simula. Sabi ng attorney habang inaayos ang suot itong salamin. Masamang bumaling si Andrea sa asawa niyang si Oliver na nakaupo sa harap niya. Baka abutin sila ng madaling araw sa dami ng dahilan na gusto niyang sabihin. Seryoso lamang ang asawa niya, ngunit ramdam niyang nasa loob lang ang kulo nito. Ilan lang po sa mga karaniwang grounds ay psychological incapacity, fraud o kaya naman ay mga sitwasyon kung saan hindi nagampanan ng isang kanyang obligasyon bilang asawa. Ngayon, maaari niyo bang ipaliwanag kung anong pangunahing dahilan kung bakit gusto niyong ipawalang bisa ang inyong kasal? Pasaring siyang umiwas ng tingin sa asawa. Hindi ko na kayang makasama pa lalaking yan sa iisang bubong. Hindi ko nga alam kung bakit ko siya pinakasalan eh. Wala na siyang ginawa sa buong pagsasama namin kundi mas mahalin ang mga alaga niyang isda. Isda? May malaki siyang aquarium sa bahay kung saan nakalagay ang mga mamahalin niyang goldfish. Tuwing uuwi siya galing business trip, palagi siyang may dalang pasalubong na hindi para sa akin, kundi para sa pinakamamahal niyang isda. Hoy, huwag mong idadamay dito mga isda ko ah. Yung isda, regalo yun sa akin na lolo ko. Natural lang nabigyan ko yun ng pagmamahal. Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang selosa. Pati isda, pinagseselosan mo. Sabat ni Oliver. Hindi ako selosa. Ang sakin lang, kung mas mahal mong isda, edi sana isda na lang pinakasalan mo. Hindi nga ako nagreklamo na may alaga kang pusa eh. Mas reasonable ang pusa. Ah, talaga? Yung pusa mo araw-araw mong hinahalikan. Pero ako na asawa mo, tuwing uuwi ako galing trabaho, hindi mo man lang mahalikan. Kulang na lang, pinag-enroll mo siya sa eskwelahan. Pusa pero may sariling higaan, kumpleto sa damit at vaccine. Yung date natin, palagi na lang sa vet. Tuwing oras ng pagkain, mas una mong pinagsisilbihan yung pusa mo. Hindi mo ba naiintindihan? Yung pusa, para na nating anak yun. Dapat nga tinuturing mo rin siyang anak eh. Anak mo lang, anak yun ng ex mo. Akala mo ba hindi ko alam na galing sa ex mo yung pusa mo? Hindi naman kasi yun bagay na pwede kong ibalik na lang basta. Yung pusa, napamahal na ako sa kanya. Eh di magsama kayo ng pusa mo. Magsama rin kayo ng isda mo. Sabay silang umirap at napaiwas ng tingin sa isa't isa. Okay, kalma lang, Mrs. at Mr. Alam niyo yung mga ganyang bagay, napakalita problema lang yan na pwede niyo mapag-usapan ng maayos. Pero bukod doon, may iba pa bang dahilan? Muling tanong ng attorney. Inalala ni Andrea ang mga sandaling maraming beses nang nasubok ang kanyang pasensya. Yung alaga kong isda, 5 yun eh. Nabawasan ng isa. Attorney, pwede ko po ba siyang kasuhan ng murder? Sa tingin ko kasi, inulam niya yung isa. Paratang ni Oliver, masama ang tingin niyang nilingon ito. Ang kapal na mukha mo? Eh hindi naman masarap ang lasa nun? Alam mo ang lasa nun, so kinain mo nga. Itsura pa lang mukha ng nakakalaso niyang alaga mo. Kaya bakit ko yung kakainin? Ah, alam ko na. Yung pusa mo kinain niya yung isa kong isda, aminin mo na. Ang isda, kinakain naman talaga, hindi inaalagaan. At kung kinain man yun ng pusa ko, cycle of life yun. Hindi na dapat natin pinapakailaman ng mga ganong bagay. Grabe ka. Wala kang pagpapahalaga sa mga sea creatures. Sa mga sea creatures ka lang may pake pero sa akin wala. Anong wala? Meron kaya? Natawa siya ng malakas. Saan ka ba nagkaroon ng pake? You never cared how I feel. Alam mo ba kung bakit mahal na mahal ko yung pusang yun? Malamang, hindi ko alam. Hindi ka nga mahilig magkwento eh. Para akong hangin tuwing uuwi ako sa bahay. Paano ako magkukwento? Eh hindi ka naman nakikinig. Kung hindi ka pagod, may kausap ka naman sa cellphone mo. Exactly, pagod ako. Pero tuwing may sasabihin ka puro tungkol naman sa panenermon, daig mo pang mama ko. Yan lang naaalala mo sinabi ko? Eh mali ko ba? Eh sana kasi, hinintay mo muna ako magpahinga bago mo ako bungangain, di ba? So, ang tingin mo sa akin,
Bungangera, ganon? Hindi sa ganon, paano pa ako maghihintay na magpahinga ka? Para namang hindi bahay ang pahinga mo. Di ba nga mahilig kang pumunta ng bar kasama mga barkada mo? Doon ka masaya. Doon, napapahinga mong utak mo. Sorry ha, kung pati sa akin napapagod ka na rin. Wala akong sinasabing ganon. Yun ang pinaparamdam mo sa akin eh. Kaya mahal na mahal kong pusa ako kasi pakiramdam ko, siya na lang kasama ko sa buhay. Okay, kalma lang, huwag kayong mag-away. Awat ng abogado sa kanila. Ngayon, naiintindihan ko ng punot dulo ng lahat. Pero bago natin maisampang petition para sa annulment, kailangan muna natin ayusin ang marital property o ang inyong mga pinagsamang pag-aari. Ito ay para malinaw kung alin ang hiwalay na ari-arian at alin ang community property. Pati na rin kung paano hatiin ang mga ari-arian ang naaayon sa batas. Ang ibig sabihin, kahit naghiwalay na kayo sa mata ng batas, may proseso tayo para tukuyin kung sino may karapatan sa bahay, sasakyan, investment, at iba pang assets bago tuluyang ma-finalize ang annulment. Kung hindi ito maayos, maaaring magdulot ito ng legal dispute sa hinaharap. Kung ganon, paano paghihiwalay ng mga assets namin? Gusto ko po sanang ako na yung maging legal na may-ari ng bahay. Sabi niya. Hoy, teka lang, anong bahay? Pumayag ba ako na mapunta yun sa'yo? Sabad ni Oliver. Bakit? Hindi ba't may karapatan naman ako sa bahay ko? Bahay natin yun. Inaangkin mo agad wala pa namang napapagdesisyonan. Well, think about it. Sagot niya habang nakataas ang isang kilay. Ako nag-design ng bahay na yon. Ako nagplano ng bawat sulok. Mula sa layout ng floor plan hanggang sa interior concept at spatial planning. Ako nag-sketch ng architectural design. Akong pumili ng materials. Pati ang lighting placement at room proportions, pinag-isipan ko. Ang bahay ay may malaking parte sa buhay ko, kaya hindi yung pwedeng mapunta sa'yo. Si Andrea ay isang licensed architect na nagtatrabaho sa isang kilalang architectural and design firm. Sa lahat ng proyektong nahawakan niya, ang bahay na iyon ang tanging disenyo na ginawa niya hindi para sa isang kliyente, kundi para sa sarili niyang pangarap na pamilya. Kaya hindi niya maiwasang maramdaman na may bahagi ng sarili niya ang nakatayo sa bawat pader ng bahay na iyon. Nakalimutan mo yata na ako nagtayo ng bahay na iyon. Your design wouldn't be possible without me. Yung bahay na pangarap mo, tinupad ko. Kaya malaki rin ang parte ko doon. Balik na sagot na lalaki. Napailing siya. Si Oliver ay isang civil engineer. Mataas ang posisyon nito at walang duda na magaling talaga pagdating sa construction. Ngayon ay mahihirapan siya kung paano mapupunta sa kanya ng legal ang bahay na pinangarap nilang dalawa noon. Maraming magagaling na engineer. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Basta. Hindi yung pwedeng mapunta sa'yo. Kung gusto mo, ibibili na lang kita ng ibang bahay, wag lang yon. May sentimental value ang bahay na yun para sa akin. Bakit? Dahil sa mga memory na binuo natin doon? Biglang tanong nito. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Yun nga ba ang dahilan? Kung pareho niyong ina-assert ang claim niya sa bahay, may ilang options tayo sa ilalim ng property settlement. Sagot ng abogado. Una, maaaring magkaroon ng buyout agreement kung saan ang isa sa inyo ang mananatiling may-ari ng bahay at babayaran ng share ng isa. Pangalawa, maaari rin tayo magpatuloy sa co-ownership arrangement kung hindi kayo magkasundo agad kung sinong permanenteng magmamay-ari ng property. Sa ganitong setup, parehong may karapatan ng bawat isa hanggang sa maayos ang final partition. Pero kung maaari lang po, gusto ko talagang ako na lang manatili sa bahay. Anya, napatingin na lalaki sa kanya, halatang hindi sang-ayon. At ako naman ang hindi papayag na basta ko na lang yung ibigay. Napabuntong hininga ang abogado. Mukhang hindi pa kayo handang mag-compromise, kaya maaaring kailanganin nating maghanap ng temporary arrangement bago tayo mag-final decision sa property. May iba pa po bang option? Tanong niya na halos tunog nagmamakaawa na. Sandaling nag-isip ang abogado bago muling nagsalita. May isang paraan na maaari nating subukan. Ano po yun? Sabay nilang tanong ni Oliver. Nagkatinginan sila at sabay ding inirapan ng isa't isa. Sa ilalim ng isang temporary arrangement, maaari muna kayo magkaroon ng shared possession ng bahay. Shared possession? Ibig sabihin, halos hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Ibig sabihin,
pareho muna kayo maninirahan sa bahay sa loob ng mas maganda siguro kung 1 buwan. 1 buwan? 1 buwan? Sabay na bulala silang mag-asawa. Sa loob ng 30 days, subukan yung magkasundo. Kahit kaunti lang. Kapag may isa sa inyo na hindi na nakatiyas at piniling umalis, ang siyang matitira ang pwedeng mag-keep ng bahay. Pero ideya ko lang naman papayag ba kayo? Suwestyon ng abogado. Sige, payag ako. Agad niyang sagot. Attorney, parang hindi yata magandang ideya yan. Paano na lang kung natutulog ako tas bigla niya ako atakihin? Ani Oliver na parang humihingi na agad ng tulong. Mukha namang maamong asawa mo, mister. Alam niyo bilang mag-asawa, malaking factor sa isang relasyon ang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Dapat siguro subukan niyo ring mag-asip ng kalmado, paminsan-minsan. Sabi ng abogado habang kunutan noon na para bang nai-stress na rin sa kanilang dalawa. Ngumisi siya na lumingon nito sa kanya. Sinama naman siya nito ng tingin. Darating talagang araw na ang taong dating halos sambahin mo sa pagmamahal ay parang gusto mo na lang burahin sa mundo. Pagkatapos ng 1 buwan, kailangan niyong magpasya kung sino magre-retain ng ownership ng bahay at kung paano babayaran ang share ng isa. Kung di pa rin kayo magkasundo, saka natin ito dadalhin sa mas formal na legal proceedings. Dagdag ng abogado. Naiintindihan ko po, sagot niya. Kung ganoon, kontakin niyo na lang ako pagkalipas ng 1 buwan. Tumayo siya at nilahad ng kamay sa abogado. Maraming salamat po sa oras na inilaan niyo. Nagkamayan sila. Pagkatapos niyon ay agad din siyang lumakad palabas ng opisina. Paglabas niya ay nakasunod na rin si Oliver sa likod niya. Ano sasabihin natin kina mama at papa? Biglang tanong nito. Ang papa ko, sigurado magdidiwang yun sa tuwa kapag nalaman niyang magpapaanal na tayo. Ang mga in-laws ko naman, sigurado malulungkot sila kasi napakabuti kong asawa. Sabi niya habang papunta sa garage. Akala mo talaga gustong-gusto ka nila mama at papa, no? Alam mo ba na ipinaglaban kita sa kanila? Wala silang magawa kasi. Napalingon siya nang hindi nito magawang tapusan ang nais sabihin. Kasi ano? Kasi may mali sa takbo ng isip ko. Tama si mama na ginamitan mo ko ng love potion. At siya naman ang natawa. Sa ganda to, I could make a lot of guys fall for me without even trying. Magpasalamat ka nga na sa dami ng maliligaw ko. Sa isang kumag ako nahulog. Ingat ka. Sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo, baka mahulog ka. And this time, wala nang sasalo sa'yo. Sumakay na siya sa kotse at bago umalis ay ibinaba pa niya ang bintana at i-display dito ang middle finger niya. Nilaan niya ang araw na yon sa opisina niya. Inabala niya ang sarili sa paggawa ng architectural blueprints at pagre-review ng floor plans para sa proyekto ng kanyang client. Kahit ngayong araw lang ay ayaw niyang maisip ang magiging ex-husband. Pero alam niya naman na pag-uwi niya ay ito pa rin na makikita niya. Nang matapos ang oras ng trabaho, ay nagstay pa siya sa opisina ng halos 2 oras. Kahit siya na lang ang tao at patay na rin ang mga ilaw sa labas. Biglang umilaw ang cellphone niya. Hindi niya alam kung bakit agad niya iyong kinuha tinignan, na para bang may inaasahan siyang tatawag o magta-text. Ngunit dismaya ang naramdaman niya dahil notification lang iyon mula sa isang shopping app. Hindi ba siya nag-aalala? Iritado niyang ibinalik sa bag ang cellphone at nagpa siya ng umalis. Pag-uwi niya ay patay na rin ang ilaw sa buong bahay. Wala talaga siyang paki sa akin. Dumiretso siya sa kwarto. Inasahan niyang naroon si Oliver, ngunit wala. Pagod niyang hinagis sa kama ang bag at umaktong i-unbutton ng polo shirt nang biglang bumukas ang pinto. Agad siya napalingon sa taong dumating, si Oliver. Naka-formal suit pa ito, kaya malamang ay kauuwi lang din galing trabaho. Bakit ngayon ka lang? Hindi niya maiwasang magtanong. Maraming ginagawa sa trabaho eh. Sagot nito habang nagtatanggal ng sinturon. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Dito ka talaga sa harap ko maghuhubad. Ano naman, nakita mo na lahat sa akin kaya wala nang mali siya dun. Hiwalay na tayo kaya ayoko na makita pang hubad mong katawan. At hindi na rin tayo pwedeng magtabi. Kaya mabuti pang lumipat ka na ng kwarto. Doon ka sa guest room. Okay, sige, naiintindihan ko.
Alam ko mahirap tumabi sa isang gwapo at macho nang hindi naakit. Kaya sige, lilipat na lang ako ng kwarto para si kakatahimik mo. Sabi nito habang kinukuha ang maleta sa ilalim ng kama para iimpake ang mga damit. Sinimulan nitong alisin ang mga damit sa kabinet. Pinanood niya lang ito hanggang sa matapos. Pero nagulat siya nang bigla nitong buksan ang collection niya ng mga bag at kunin ang ilan sa mga yon. Bakit mo kinuha yan? Sa akin yan! Angal niya habang pilit yung inaagaw sa lalaki. Mag-iwalay na tayo, di ba? Kaya tama lang na kunin ko na rin ang mga gamit na binili ko para sa'yo. Sagot ito. Sunod itong kinuha mga sapatos niya na nakahilera sa isang lalagyan. Hindi siya makapaniwalang pinanood ito. Ah, ganon. Nanghahamon yan sabi. Bilang ganti ay hinalungkat niya ang mga damit na naitupi na nito sa maleta at kinuha ang mga damit na regalo niya rito noon. Kukunin ko na rin ang mga ito. Sige, kunin mo, ayos lang. At saka yung suot mong necktie, blazer at pants. Ako ang bumili niyan, di ba? Ay, pati ba naman ito? Oo, lahat. Kaya hubarin mo na. Bilis! Wala itong nagawa kundi hubarin ang mga yon isa-isa sa harapan niya. Nang polo shirt at boxer na lang natira, napansin niya na siya rin pala ang bumili ng natitirang suot ito sa pang-ibaba. At yung boxer mo, hubarin mo rin yan. Andrea naman, pati ba naman ito? Bilisan mo! Ay, wala ito nagawa kundi hubarin yun. Mabuti na lang at mahaba ang polo shirt ito na bahagyang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. oh, ayan na. Bigla nitong hinagis ang boxer sa kanya at tumama yun mismo sa mukha niya. Agad na yun tinanggal habang diring-diri ang ekspresyon ng mukha. Kadiri! Yan suot mo, hindi ba't regalo ko yan nung anniversary natin? Hubarin mo, akin na, bilis. Utos ito. Napailing siya at umaktong huhubarin yun. Ay, wait, wag na pala. You can keep it. Kahit papaano, may natitira pa naman akong respeto sa'yo. Bilang ganti, ito na lang ang kukunin ko. Lumapit ito sa kama at kinuha ang malaking teddy bear na regalo nito sa kanya nung magkasintahan pa lamang sila. Matagal na yun sa kanya kaya nalungkot siya nang kunin ito yon. Teka, wag yan! Gusto niya pa sana itong pigilan ngunit umalis ito ng kwarto at iniwan siya na parang batang naagawan na laruan. Nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga at wala nang nagawa ng gabing yon kundi matulog na puno ng sama ng loob. Kinabukasan, naramdaman ni Andrea na parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya. Dumilat siya kasabay ng malakas na palahaw ng pusa. Good morning, Christopher! Bati niya sa pusa niya bago bumangon at binuhat ito. Gutom ka na ba? Paglalambing niya habang palabas ng kwarto. Kasabay niyon ay bumukas din ang kwarto na kaharap ng sa kanya. Inaantok pang inuunat ni Oliver ang katawan nito. Nang lumingon ito sa kanya ay sabay sila nag-iwas ng tingin habang magkasalubong ang mga kilay. Umaga pa lang ay nasira na agad ang araw niya. Dumiretso na lang siya sa lalagyan ng cat food para pakainin si Christopher. Habang si Oliver naman ay dumiretso sa aquarium para pakainin ng mga isda nito. Pagkatapos niyon ay pumasok siya sa CR para maghilamos. Ang kaso ay naroon na rin si Oliver na nakaharap sa salamin. Napansin niya ang facial mask na nasa mukha nito. Ang alam niya ay hindi naman ito mahilig sa mga ganon. Oh, bakit ka nakatingin? Nagtatakan tanong nito. Bumaba ang tingin niya sa kahon ng mask. Naalala niya na may itinago siyang ganoon sa drawer sa loob ng CR. Chinyek niya yon at hindi siya nagkamali. Kanya nga iyon. Hindi makapaniwalang hinarap niya ang lalaki. Bakit mo ginamit ang face mask ko? Nagpaalam ka ba? Naalala mo ba yung sinabi ni attorney? Bilang mag-asawa, lahat ng ari-arian ng bawat panig ay shared possession nating dalawa. Kaya bakit mo ipagdadamot ang ganitong kalita bagay? Depensa nito saka muling humarap sa salamin para ayusin ang pagkakalapat ng mask sa mukha niko. Grabe ka. Kaya pala pinagbabawi mo mga binigay mo sa akin. May pera ka naman, bakit hindi ka nalang bumili? Di ko alam kung anong klase ng product ang bibilin ko. At saka napansin ko na flawless ang skin mo, kaya gusto ko i-try yung products na ginagamit mo. Ah, alam ko na. Napakross sa mga braso niya sa dibdib. May pinopormahan ka na? Hoy,
Hindi pa nasasettle ang annulment natin. Pwede kitang kasuhan kapag nalaman kong nag-cheat ka. Ay nako, bakit ba palagi negative ang iniisip mo? Ang sinasabi ko lang, maganda ka. Ha? Natigilan siya at hindi agad nakaimik. Maganda siya? Does he really think of her that way? Mapapangiti na sana siya kaso bigla itong tumawa. Biro lang, naniwala ka naman agad. Agad na napawi ang ngiti sa mukha niya at sinuntok niya ito sa braso. Aray! Daing nito. Kinuha niya ang natitirang face mask na nasa kahon at lumabas mula sa CR. Bumalik siya sa kwarto para itago yun. Ngunit nabigo siyang pakalmahin ng sarili at nagpakawala ng malakas sa sigaw. Soundproof naman ang kwarto kaya alam niyang hindi siya maririnig. Maya-maya ay lumabas na rin siya para magluto ng agahan. Nagluto lang siya ng mga simpleng ulam tulad ng bacon, hotdog at itlog. She was supposed to just cook for herself. Wala na dapat siyang pakialam sa asawa, ngunit tila nakalimutan niya ang bagay na yon dahil sa dami ng nailuto niya. Kumuha siya ng plato at ipinaghain ng sarili, saka kumain ng payapa. Biglang pumasok si Oliver sa kusina at itinaas ang takip para tignan ang mga pagkain nasa mesa. Para sa akin ba to? Tanong nito. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kainin mo kung gusto mo. Pabalang niyang sagot. Napansin niya ang bahagyang pagngiti nito. Kumuha ito ng plato at kutsara at saka umupo sa harap niya. I know that you still care for me. Pinagluto mo pa rin ako ng ulam kahit na magkaaway tayo. Biglang sabi nito. Pagyak siyang natawa. Naparami lang ang luto ko at hindi talaga kita pinagluto tulad ng iniisip mo. Ang luto mo medyo sunog na at sobrang alat ng itlog. Sabi nito matapos pagsabayin kainin ng hotdog at itlog. Napahinto siya sa pagkain at sinaman ito ng tingin. Pinaghirapan kong lutuin yan. Kailangan ba talaga maging brutally honest ka? Kung ayaw mo, ako na lang uubos. Umakta siyang kukunin ng plato nito pero agad nitong hinila pabalik. Sinabi ko bang ayoko? Naisip ko lang. Since maghihiwalay na rin naman tayo. All these years that we've been together, palagi kong tinitis sa luto mo. Ang totoo, hindi talaga siya masarap. Maalat, minsan naman sobrang tamis. At asanay ka na palaging sunog ang luto mo. I have to be brutally honest. Hindi ka mag-i-improve kung walang magsasabi nun sa'yo. At isa pa, mas masakit kung magagaling yun sa ibang tao. Kaya sinasabi ko na ngayon. Mahabang tura nito bago muling nagpatuloy sa pagkain. Umawang ang bibig niya at tumagal ang titig sa lalaki. Parang tumagos hanggang buto ang mga salitang binitiwan nito. Ngunit hindi rin may tatanggi na may punto ito. Hayaan mo, mag-aaral na ako magluto. Sasarapan ko na para kapag nag-grant ang annulment natin, maghahanap ako ng lalaking mamahalin ako ng totoo at ipagluluto ko siya araw-araw. Tumigil ito sa pagkain at nag-angat ang tingin. Then make sure that he's 10 times better than me. He doesn't have to be 10 times better. Ang gusto ko lang ay yung taong maiintindihan ako at mamahalin ako ng totoo. Paano wala kang makita? Eh di wala. Namimiss ko na rin maging single. I-enjoy ko na lang ang buhay na walang asungot na umaaligid. Kung wala kang mahanap, pwede ka naman bumalik. Ha? Gusto niyang isipin na nagkamali lang siya ng dinig, pero malinaw yon sa pandinig niya. Wala. Tapos na akong kumain. Ako na maghuhugas ng pinagkainan. Sabi nito habang kinukuha ang mga plato sa mesa. Tumango lang siya bilang tugon bago uminom ng tubig at lumabas na mula sa kusina. Weekend ngayon kaya walang trabaho. Umupo siya sa sofa at binuksan ng TV. Saka nilipat sa channel na may nakakatawang palabas. Ilan sandali lang ay dumating na si Oliver na mukhang tapos na sa paghuhugas ng plato. Umupo ito sa tabi niya. Napunta na sa nakakatawang parte ang palabas kaya sabay silang natawa. Pero sa tuwing mapapatingin sila sa isa't isa ay agad yung napapawi. Ako naman ang manonood. Biglang sabi nito. Pinipigilan ba kitang manood? Ang ibig kong sabihin, ako naman ang hahawak ng remote. Kanina ka pang nanonood ako naman. Ako na una sa remote. Kung gusto mo, pumunta ka sa sinehan at doon ka manood. Uy, babae. May pangalan ako. Ako rin naman pero ang tawag mo sa akin kung hindi ko mag-iasungot. Eh, ano gusto mo? Pogi o kaya mahal.
Malakas siyang natawa habang nananatiling nakatutok ang tingin sa TV. Nakakatawa yung biro mo. Ay, ganun pala. Kung ganun, ang itatawag ko na sa'yo ay, Tumingin siya rito, tingin na nagbabanta. Tatawagin mo akong ano? Sige, ituloy mo. tatawagin kitang isang malaking kuto na masarap tirisin. Umakto siyang ibabato ang remote dito kahit hindi niya naman kayang ituloy. Buisit ka! Madiin yan sabi saka ibinalik ang tingin sa TV. Hoy, malaking kuto. Sige na kasi, ako na remote o kaya pakilipat na lang sa Channel 12. Huwag kang maingay, gumaganda ng palabas eh. Nagulat siya nang umakto itong aagawin sa kamay niya ang remote. Naitaas niya ang kamay. Ngunit ang abutin yon ni Oliver ay sabay silang nawala ng balanse at napahiga sa sofa. Napailaliman siya nito. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong habang pigil ang paghinga sa sobrang kaba. Ikaw kasi. Ayaw mo ibigay ang remote. Sorry. Biglang nag-flashback sa kanya ang isang eksaktong eksena nung maayos pa sila. Umakto itong aalis sa ibabaw niya pero bigla niyang hinapit ang batok ni Oliver at hinalikan ito. Ngunit ilang segundo lang ay bigla niya itong nasampal. Aray! Daing nito habang umaalis sa ibabaw niya. Teka, bakit mo ako sinampal? Nagtatakan tanong nito habang nakahawak sa pisngi. Napabango na rin siya habang litong-lito sa nangyari. Ikaw kasi, hinalikan mo ako! Paratang niya. Anong hinalikan? Ikaw humalik sa akin. Ako ba? Oo nga pala. Pero bakit ko yung ginawa? Hindi niya talaga alam. Miski siya ay nagulat sa kanyang sarili. At sa pagkabiglang yon, ay nasampal pa niya ito. Sakit, bayolente ka talaga. Sabi nito habang nakahawak pa rin sa pisngi. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Saan ba masakit? Hinawakan niya mukha nito at sinuri. Medyo namumula nga ang kanang pisngi nito. Ay, sorry talaga, ikaw kasi. Anong ikaw kasi? Ganyan ka ba mag-sorry? Kasalanan mo tapos biglang magiging kasalanan ko? Fine, mali ko na talaga yon. Sorry talaga. Ay, bakit ko ba ginawa yon? Nakakahiya. Ganito na lang. Sampalin mo rin ako pabalik. Itinapat niya ang pisngi sa lalaki para hayaan itong sampalin siya. At bakit ko naman gagawin yun? Oo na, hindi mo naman sinasadya. Simpleng aksidente lang naman. Huwag natin palakihin pa. Pero ayoko na maulit pa yon. Dapat mag-set tayo ng boundaries eh. Alam ko na. Bigla siyang tumayo. Anong gagawin mo? Kumuha siya ng electric tape sa cabinet at isa-isang nilagyan ng tape ang gitnang parte na magamit. Teka, anong ginagawa mo? Simula sa araw na ito, ang parte ng sofa na ito ay teritoryo ko na. At doon ka naman sa kabila. Kapag lumampas ka sa guhit na yan, lagot ka sa akin. Sabi niya matapos lagyan ng tape ang gitna ng sofa. Parang hindi yata tama yan. At saka hindi ka marunong humati. Bakit mas malaki ang parte mo? Natural, babae ako eh. At anong kinalaman doon? Hindi niya ito sinagot. Pumwesto siya sa gitnang parte ng sahig. Magkaharap ang kwarto nila, kaya nilagyan niya rin ng tape ang gitna doon. Simula ngayon, hanggang dyan ka lang at dito ako. Teka, paano naman ang CR? Kailangan ko lumampas sa guhit bago makapunta doon. Pwede ka lang lumampas sa guhit kapag magsi-CR ka, pero dapat sabihin mo muna sa akin para alam ko. Ano ka, batas? Bahala ka, hindi ko susundin yan. Umakto itong lalampas sa guhit, ngunit agad siyang kumuha ng walis tambo para pigilan ito. Sige, subukan mo lumampas sa guhit. Alam mo, sa ganyang ugali mo, wala na lalaking magpapakasal pa uli sa'yo. Talaga? Tignan natin. Huwag mong minamalitang sex appeal ko. Sa ating dalawa, mas lugi ako. Naputol ang sasabihin niya nang maramdaman niya ang naglalambing na pusa sa paanan niya. Christopher, halika rito. Meow, meow. Tawag ni Oliver sa pusa. Bakit mo siya tinatawag? Ayaw mo sa pusa, di ba? Nagtataka ang tanong niya. Naintindihan niya lang ang nangyayari na lumapit nga ang pusa sa lalaki. Agad itong binuhat yon at hinimas-himas pa. Umakto siya lalapit para sana bawiin ang pusa, ngunit agad itong itinaas ang kamay para pigilan siya. Oops, bawal lumampas sa guhit, di ba? Ibalik mong pusa ako! Hinimas-himas nito sa ulo ang pusa. Naglalambing pa si Christopher. Hindi ba nga shared possession tayo? Pag-aari ko rin siya kahit ayaw mo.
Kapal ang mukha mo! Ibalik mo siya sa akin! Hindi naman pwedeng sa'yo lagi si Christopher. Anak ko rin siya, di ba, Christopher? Di ba sabi mo ayaw mo sa kanya? Kapag talaga yung nakita ko may sugat, lagot ka sa akin. Walang kinalaman ng pusa sa away natin, kaya don't worry. Wala akong gagawing masama sa kanya. Just give him back. Una sa lahat, siya lumakad palapit sa akin at binuhat ko lang siya. Malambing siyang pusa at napaka-cute niya. Simula ngayon, gusto ko na siya. Ay, bisit ka talaga. Isa. 2. Pabiro nitong dinugtungan ang pagbibilang niya. Hanggat may guhit sa pagitan natin, hindi ka pwedeng lumampas. Rule is rule, di ba? Ang rule na ginawa ko'y para lang sa'yo. Akala mo talaga hindi ko kaya lumampas sa guhit? Anong para lang sa akin? Ang unfair naman ng rule mo. Kung gano'n, gagawin ko rin ang rule ko. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Sexual assault na yon kapag hindi ka sumunod. Wala akong pake sa rule mo. Halika rito! Kumuha siya ng walis tambo at lumapit dito. Hoy, huwag ka lalapit ha. Hawak kong pinakamamahal mong pusa. Hostage ito. Kung gusto mo siya mabawi, ibigay mo na sa akin ang karapatan ng pagiging owner ng bahay na ito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at hinabol niya ito gamit ang walis tambo. Tuwan-tuwa itong tumatakbo habang hindi binibitawan ng pusa. Hingal na hingal siya kakahabol dito. Ngunit kahit anong habol niya, ay hindi niya ito maabutan. Ano nga naman laban niya sa mahahabang binti nito? Ilan sandali lang ay napansin niyang may hawak itong cellphone at may tinitignan. Kinuha niyang pagkakataong yon para sana hampasin ito ng walis tampo. Ngunit bigla nitong hinarap sa kanya ang cellphone. Naka-video call pala ito. Sa screen ay makikita ang magulang nito na si Mama Victoria, kasama ang mama niya. Tila nasa mall ang dalawa at nagsishopping. Anak, bakit may hawak ang walis tambo? Tanong ng mama niya sa screen. Agad niya yung ibinaba at itinago sa likod. Ma, kayo pala. Kayo rin po, Mama Victoria. Naglalaro lang po kami ni Oliver. Alam niya na banding na mag-asawa. Dahilan niya. Biglang lumapit sa kanya si Oliver at inakbayan siya, saka isiniksik ang sarili sa screen. Hello po, Mama Alice. Hi, Ma. Bakit po napatawag kayo? Tanong ni Oliver. Ano ba kayong dalawa? Kaya naman pala hanggang ngayon ay hindi pa kayo nagkakaanak. Kasi imbes na gumagawa kayo ng anak, kung ano-anong ginagawa nyo. Sabi ng mama nito. Oo nga naman, ilang taon na kayong kasal. Kailan ba ninyo balak magkaanak? Tanong naman ng mama niya. Kailangan po ba talaga yun sa mag-asawa? May anak naman po kami, si Christopher. Sa ngayon kasi masaya na kaming dalawa lang. Dahilan niya. Masaya na po ako na si Andrea lang ang kasama ko rito. Kapag may dumagdag pang isang mini version niya, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Sagot naman ni Oliver. Agad na gumuhit ang pagtataka sa mukha ng mga nanay nila. Pasimple niyang kinurot si Oliver sa tagiliran. Nagbibiro lang po itong asawa ko. Ganun ba? Ay siya nga pala. Aksidente kaming nagkita ng balae ko rito sa mall at napag-usapan namin na magkaroon ng family dinner bukas. Sa bahay nila gaganapin. Kaya mga anak, Andre at Oliver, inaasahan namin na makauwi kayo. Ibig sabihin, kailangan nilang umarte na sweet at maayos sa harap ng mga magulang nila. Minsan lang mag-request ang mama niya kaya hindi niya rin pwedeng tanggihan yon. Sige po, wala naman po ako masyadong gagawin bukas. Sagot niya. Ako rin po, asahan niyo makakapunta po kami ng misis ko. Sagot naman ni Oliver. Mabuti naman kung ganon. O siya, papatayin ko na ito at mag-shopping pa kami ng balai ko. Paalam ng mama niya. Kumaway siya sa kamera. Nang mamatay ang video call, sa kanya muling itinaas ang walis tambo at umaktong hahampasin si Oliver. At muli ay nagabulan sila sa maliit na espasyo ng sala. Bandang huli, wala ring silbi ang mga electrical tape na idinikit niya. Dahil siya mismo na gumawa ng rule, ang lumabag niyon. Kinabukasan, 5:00 ng hapon pa lang, ay nag-ayos na sila para sa pagbisita sa bahay ng mga magulang ni Oliver. 1 oras ang biyahe papunta roon, pero hindi iyon ang mas inaalala niya. Kapag naroon na sila, kailangan nilang umarte at magkunwaring masaya. Matapos magayos, pumasok na siya sa kotse, habang sumakay na sa driver's seat si Oliver at pinaandar yun. Hanggang kailan tayo magpapanggap? Basag niya sa katahimikan. Hindi ko rin alam.
Mas maganda sana kung maaga pa lang ay sinabi na natin. Pero gustong gusto ka ni Mama. May problema siya sa puso. Nag-aalala ako na sa oras na sabihin natin yun. Baka bigla siya takihin. Yun din nga ang iniisip ko. Huwag na lang siguro muna nating sabihin. Umarte na lang muna tayong okay ang lahat. Sige, ganun na lang muna ang gawin natin. Tumango lang siya at hindi na sumagot. Sumandali siya sa bintana at pinagmasdan ng mga puno at bahay na mabilis na naglalaho sa paningin niya. Hindi niya maiwasang balikan ang araw na maayos pa sila. Dati-rati, nagmu-music trip lang sila at masayang sinasabayan ng kanta. Naisip niya, sa anong dahilan nga ba humantong ang lahat sa ganoon? Anong iniisip mo? Biglang tanong nito. Wala naman, may gusto lang akong itanong. Ano yun? Kung merong pinto na kaya kang ibalik sa nakaraan at baguhin ang hinaharap, papasok ka ba sa pinto? Babaguhin mo ba ang future kung ang ibig sabihin na hindi mo na ako makikilala pa? Kung posible yun, baka hindi mo na kailangan ng annulment kasi nasa tamang tao ka. Sa taong pipilitin mo makasama habang buhay. Makahulugan niyang tanong. Natahimik ito at hindi agad nakasagot. Kung posible yun, papasok ako sa pintong yun. Nagpakawala siya ng pekeng tawa. Sabi niya na nga ba, dapat ay inasahan niya na yun. Pero bakit parang nasasaktan siya? Ikaw, papasok ka ba sa pinto? Balik nitong tanong sa kanya. Hindi. Wala akong pinagsisisihan sa mga desisyon ko. Yung mga pinagsamahan natin, may malaking parte sa kung ano ko ngayon. It may have hurt me in some way. Pero gano'n naman talaga ang buhay. Hindi lahat pwedeng manatili. Hindi lahat pwedeng ipilit. Seryoso niyang sagot. Napansin niya ang bahagyang pagkurba ng labi nito. Sana, mapunta ka na sa taong hindi ka sasaktan. Biglang sabi nito. Pwede namang maging ikaw yon. Pero nabigo ako. I couldn't be the husband I wanted to be. I'm really sorry. May mali rin naman ako. But I guess it really meant to happen. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka nangyayari ito para paghiwalayin tayo at dalhin sa taong totoong para sa atin. We don't really know who's the right person. Malay mo, ako pa rin yun. What? Wala, malapit na tayo sa bahay. Natahimik na siya at hindi na kumibo. Ilan sandali lang ay huminto ng kotse sa tapat ng gate. Binuksan ng guard ang gate, saka muling pinandar ni Oliver ang kotse at ipinarada sa garahe. Pagkatapos ay bumaba na sila at pumasok sa loob. Sinalubong sila ng kasambahay at sinabi na kanina pa naghihintay ang lahat sa dining table. Nauna siyang maglakad nang biglang inabot ni Oliver ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga palad. Kailangan nating ipakita nagmamahalan tayo. Sabi nito sabay ngiti bago muling nagpatuloy sa paglakad. Ngumiti na lang din siya habang nakatingin sa kanilang mga kamay. Pagdating sa dining table, nakita niya agad ang mga magulang niya na magkatabi sa kanang side ng table, habang kaharap naman ng mga ito ang pamilya ni Oliver. Good evening po, bati niya sa lahat, saka bumeso sa mga magulang nila ni Oliver. Ganon din ang ginawa ni Oliver bago sila umupo sa kanang side ng mesa na magkatabi. Nilagyan siya ng kanin at ulam ni Oliver sa plato. Umaarte lamang ito. Ngumiti siya para ipakitang tuwan-tuwa siya. Bilang pasasalamat, sinubuan niya ito ng malaking piraso ng chicken. Buntik itong mabulunan, kaya kunwari siya nag-alala at inabutan ito ng tubig. Matapos itong inumin yon, ay bigla nitong kinurot at sobrang diin ang pisngi niya. Ang sweet-sweet talaga ng asawa ko. Anito, nadama ang gigil sa tono ng boses. Para siyang lechon na gusto nitong kurutan ng laman. Pasimple niyang sinipang pa nito sa ilalim ng mesa, dahilan para bitiwan nito ang pisngi niya. Nakakatuwa naman kayong panoorin. Nung kabataan namin, ganyan din kami ng asawa ko. Kinikilig na sabi ni Mama Victoria. Ay, siya nga pala. Nagsalita ang ama ni Oliver. So, Oliver, kumusta naman ang trabaho mo sa engineering firm? Okay naman po pa. May hawak po akong 2 construction projects ngayon. Isang commercial building at isang residential subdivision. Medyo hectic pong schedule pero kinakaya naman. Mabuti kung ganon. Ikaw naman, Andrea, kumusta ang trabaho mo? Baling sa kanya ng father-in-law. Okay naman po, Papa.
May ilang clients po akong pinaghahanda ng design ngayon. Mostly residential houses at isang cafe project. I-cafe? Yes po, small modern cafe po. Minimalist ang concept. Actually, may plano ako para sa isang bagong project. Ano po yun? May lupa ako sa outskirts ng city. Bala kong patuyan ng mixed-use building. May commercial spaces sa ibaba, tapos offices sa itaas. Gusto ko sanang kayong dalawang kunin. If you're both willing, I want you to design the building and build it. Siyempre naman po, willing po akong tagapin ng project. Sagot ni Andrea. Ako rin po, Dad. We can talk it over once wala na akong hinahawakang ibang project. Sagot naman ni Oliver. Then, I'll call both of you another time para pag-usapan yun. Tumango lang siya bilang sagot. Nang akala niya ay matatahimik ng hapagkainan, ay biglang nagsalita ang mama niya. Andrea, kailan niyo ba talaga balak na magkaanak? 5 taon na kayong kasal at tumatanda na rin kami ng papa mo. Baka naman pwede niyo na kaming bigyan ng apo. Baka naman may problema itong si Oliver. Singit ng ama niya. Baka sa mukha nitong disgusto sa asawa niya. Noon pa man ay tutol na talaga ito sa pagsasama nila. Anak, yan bang asawa mo ay may ginagawang kalokohan? Baka nambababae na at wala ka lang pinagsasabihan. At baka kaya hindi kayo magkakaanak ay baog siya. Dagdag ng papa niya. Honey, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasa harap tayo ng mga kortes. Awat ng mama niya. Sumabad na rin ang mga magulang ni Oliver para ipagtanggol ang anak. Mariing kumuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa. Their marriage might fall apart. Maanal man sila. Pero sa mga oras na yon, asawa niya pa rin si Oliver. Hindi niya kayang tanggapin na ganoon na lang ito pagsalitaan ng papa niya. Bigla siyang tumayo na umagaw sa atensyon ng lahat. Pa, wala pong ginagawang kalokohan si Oliver. At alam ko na hindi rin niya magagawang magloko. Kung bakit hindi pa kami nagkakaanak hanggang ngayon ay dahil sa kagustuhan ko rin na huwag muna. Hindi pa po ako handa. At nirerespeto niyang kagustuhan kong yon. At pa, kung maaari lang, huwag yun na po ulit pagsasalita ng ganon si Oliver. Asawa ko po siya. At ang mga sinabi niyo ay isang malaking insulto sa akin bilang asawa niya. Naiintindihan ko na hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin matanggap na si Oliver ang pinakasalan ko. Pero mahal ko po siya. Hindi ako mataas o sobrang galing sa trabaho. Wala akong special skills. At kung nasan ako ngayon ay dahil lang masipag akong matuto. Hindi ako ganun ka-special para tingalain niyo na sobra. Si Oliver, natural na magaling, matalino, talented sa maraming bagay. Mapagmahal din siya at maalaga. Kaya hindi niyo dapat siya tinitignan na parang napakababa niya lalaki. Halos hingaling siya sa haba ng sinabi. Natahimik ang lahat at tila walang may lakas ng loob na magsalita. Humarap siya sa mga biyanan niya na bakas ang gulat sa mga mata. Pasensya na po kayo sa sinabi ng papa ko. At pasensya na rin po dahil hindi na po ako magtatagal. Kailangan ko na pong umalis. Excuse me. Paalam niya at agad na umalis. Narinig niya ang pagpapaalam ni Oliver at ang pagsunod dito sa kanya. Paglabas nila, bigla siyang hinawakan ni Oliver sa braso para pigilan. Andrea, sandali. Ano ba yon? Tanong niya saka ito hinarap. Thank you for doing that. Ginawa ko lang yon kasi mali naman talaga si Papa. Nakakahiya ang ginawa niya, lalo na sa harapan ng mga magulang mo. I'm so sorry. Ang cool ng ginawa mo kanina. At honestly, naiintindihan ko rin kung bakit ayaw na ayaw sa akin ng papa mo. Playboy ka kasi nung magkakilala tayo. Ako lang nag-iisang babae na nakapagpatino sa'yo. Tama ka doon. Sinabi mo kanina na mahal mo, Oliver. Biglang may babaeng lumapit at diretsyong hinalikan si Oliver sa pisngi, sa mismong harap niya. Hi! Long time no see. I didn't expect to see you here. Natutuwang sabi ng babae. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Oliver, pero kalaunan ay ngumiti rin. Si Natasha nga pala, kababata ko. Pagpapakilala ni Oliver sa babae. Hindi naman ito kailangang ipakilalang babae dahil kilala niya ang lahat ng babaeng umaali-aligid sa kanyang asawa. Minsan na sila nagkita noon. Close ito sa mother-in-law niya. Nasa harap lang naman kasi ang bahay nito. Hi Andrea, right? Nagkita ulit tayo pero baka nakalimutan mo na ako. Matagal na yun eh. Anyway, I'm Natasha.
Naglahad ito ng kamay pero hindi niya yun tinanggap. Masamang tingin ang ibinigay niya kay Oliver bago lumipat ang tingin sa babae. Hindi kita natatandaan at ayokong makipagkilala sa'yo. Sabi niya bago ito nilampasan at umalis. Sakto namang may dumaang taxi, kaya pinara niya yon at nagpahatid sa isang kilalang bar na malapit lang sa bahay niya. Iyon ang tamang pagkakataon para uminom. Wala rin naman kasi siyang planong umuwi. Doble-doble ng inis na nararamdaman niya. Habang nasa biyahe, minessage niya ang best friend niyang si Leia at niyaya itong uminom. Pumayag naman ito at pag-usapan nilang sa bar nilang magkita. Pagdating doon, agad niyang nakitang best friend na nakaupo sa counter. Naghintay ka ba na matagal? Tanong niya pagkaupo sa tabi nito. Ayos lang. Ang totoo, kanina pa ako nandito bago ka pa nagaya. Anong pumasok sa isip mo at naisipan mong mag-bar? Simula nung ikinasal ka, sabi mo, magiging isa ka nalang mabuting asawa. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita eh. May problema lang. Magpa-file na kami ng annulment ni Oliver in the near future. Ano? Malakas sa tugon nito. Huwag ka nga sumigaw, pinagtitinginan tayo ng mga tao oh. Kuya, bigyan mo nga kami ng pinakamatapang na alak dyan. Request ni Leia. Pagabot ng waiter, ibinigay sa kanya ni Leia ang shot glass. O yan, uminom ka. Tapos, ikuwento mo sa akin kung bakit kayo maghihiwalay. Ano, nagloko ba siya? Sinaktan ka ba niya? O baka naman hindi mo na mahal? Excited na tanong nito, halatang atat sa chismis. Kinuha niya ang shot glass at inisang lagok yon. Umorder pa sila ng marami at uminom ng uminom habang patuloy lang siya sa pagrarant. Mas mahal niya mga isda niya kaysa sa akin. Anong isda? Yung nasa aquarium? Hiluto ko, sinabi niya mismo na hindi masarap. Tama ba naman yon? Actually, hindi talaga masarap ang luto mo eh. Agad na sumama ang tingin niya sa kaibigan niya. Nag-peace sign ito bago ngumisi. Kung sa'yo galing, ayos lang. Pero asawa ko siya eh. All this time, iniisip ko na nasasarapan siya sa luto ko. Tapos ngayon sasabihin niya na nagtitiis lang siya at hindi naman daw talaga masarap. I-improve ko raw ang luto ko, pero dati naman, kahit itim na itim ang luto ko, inuubos niya talaga. Sabi niya sa akin dati, kakainin niya kahit basura pang ihain ko sa harap niya. Tapos ngayon, nagre-reklamo na siya. Ay, nakakabalo talaga ang pag-ibig. Ayos lang yan. Normal yan sa mag-asawa. Anito habang hinihima sa likod niya. Ano ba kasing nagustuhan ko sa kanya? Anya habang nagsisimula ng tamaan ng alak ang sistema niya. Tinatanong pa ba yan? Malamang yung mukha niya. Napakakalat niya sa bahay. Yung medyas niya na bagong hubad, hinahalo niya sa mga puting damit niya. Kapag kumakain siya ng chichirya kung saan niya lang sinisiksik yung balat, ang ingay-ingay pang ngumuya. Pati pagugis ng pinggan, di marunong. Ako pa nagturo. Alam mo ba kung ilang plato na nabasag niya? Ngayon ang ginagamit namin, plastic na. Kapag nagkakape siya, hindi niya inilalagay sa lababo. Tapos hindi na umaalin ang schedule namin. Kaya halos wala na rin kaming oras sa isa't isa. Kung meron man, hindi para pag-away ng mga walang kwentang bagay. Kahit sa akin, napapagod na rin siya eh. Sinabi niya sa akin dati na mas mabuti pa na pumunta na lang siya sa trabaho kaysa makita ko. Sakit-sakit niya magsalita. Naiiyak na niyan turan. Muli niya nilagok ang bagong sali na alak sa shot glass. Sige, inumin mo lang yan. Nandito ako para makinig sa'yo, okay? Tapos, kahit na ganun, pinagtanggol ko pa siya sa papa ko. Pero anong ginawa niya? Hinayaan niya lang babaeng nahalikan siya sa pisngi sa mismong harap ko. Nakakainis. Alam mo naman na dating playboy ang asawa mo. Huwag ka na magulat kung balang araw ay makahanap agad yun ng iba. Ayoko naman talaga magpaanal eh. Siya lang may gusto nun. Mas lalo siya naiyak. Nagkaroon sila ng mas malalang away noon bago humantong sa pagpa-file ng annulment. Pareho sila nagsusumbatan at nagpapataasan ng pride. Sinabi ni Oliver sa kanya na mas mabuti pang maghiwalay na lang sila kaysa ganoon na palaging nag-aaway. Tahan na, gusto mo bang tulungan kita makahanap ng iba? Tutal, maghihiwalay na rin naman kayo. Mahal ko si Oliver. Mahal na mahal. Anya, bago tuluyang nasubsob ang mukha sa counter dahil sa kalasingan. Sa kabilang banda, susundan pa sana ni Oliver sa Andrea ngunit nakasakay na ito sa taxi at umalis. Oh, she left
Silosa naman pala yung asawa mo eh. Natatawan tura ni Natasha sabay kapit sa braso niya. Marahas niyang tinanggal ang kamay nito sa braso niya at tinignan ito ng masama. Ano ginagawa mo rito? Tanong niya. Basta lamang itong pumapasok sa gate nila. Ganun ba ito ka-welcome para papasukin lang ng guard? Your mom invited me. Sabi niya may family dinner daw kayo. So dahil walang parents ko at mag-isa lang ako sa bahay, sabi niya sumabay na raw ako sa family dinner niyo. You know, your mom treats me like your family. Ganun ba? Hindi ka gusto ng asawa ko. So, hindi ko rin naman siya gusto. In fact, I hate her. Ako dapat ang pinakasalan mo, Oliver. Mas lalong sumama ang tingin niya sa babae. Simula ngayon, wag mo na ako lalapitan. What? Just because your wife got jealous? That's right. Kung anong ayaw ng asawa ko, ayoko na rin. Badiin niyang sabi bago ito tinalikuran at sumakay sa kotse niya. Agad siyang bumiyahe pa uwi. Pag-uwi sa bahay, napansin niyang patay pa rin ang ilaw. Andrea! Andrea! Tawag niya sa asawa niya pero walang sumasagot. Pumasok siya sa bedroom pero wala rin ito doon. Naisipan niyang tawagan ito pero walang sumasagot. Hanggang sa naisipan niyang i-check ang social media nito. May bago itong post na litrato. Kasama ang best friend nitong si Leia. Nakangiti ito na para bang walang problema. Hindi niya naiwasang mainggit. Mula na mapag-usapan nila ang annulment, hindi na niya ito nakitang ngumiti ng ganong kaganda. Naisipan niyang tawagan ng kaibigan niyang si Mark, isa ring engineer sa parehong kumpanya. Hello pre. Sagot ito sa kabilang linya. Pupunta ako dyan ngayon. Sabi niya habang palabas ng bahay. Ha? Ano gagawin mo rito? Nasa bahay ka, di ba? Mag-inom tayo. Sabi niya habang pasakay sa kotse sa pinandar yun. Taks naman, first time mo yata mag-iya ng inuman ah. Sige, basta sagot mong pulutan ah. Sige, bibili ako ng marami. Sagot niya bago pinatay ang tawag. Dumaan siya sa isang convenience store at bumili ng karne at sausage na pwedeng ihawin. Bumili rin siya ng alak dahil balak niyang uminom ng marami ngayong gabi. Matapos bumili, dumiretso na siya sa bahay ng kaibigan. Pagdating doon, agad nilang niluto ang karne at sausage, saka nagsimulang mag-inuman. Ano ba problema? Bakit biglang nagayang uminom? Tanong ng kaibigan niya. Inisang lagok niya ang malaking baso na halos kalahati ang laman. Yung asawa ko kasi. Oh, anong meron sa asawa mo? Nagpapaanal na kami. Agad na gumuhit ang gulat sa mukha ng kaibigan niya. Pre, seryoso? Oo nga. Gagi, anong dahilan? Di ko rin alam kung saan nagsimula ang lahat. Siguro dahil malakas ang boses niya, palagi niya akong inaaway, puro na lang mali nakikita niya sa akin. Gusto ko lang magpahinga kahit minsan. Gusto ko yung uuwi ako at masaya mukha niya sasalubong sa akin. Pero madalas nakabusa ko talaga eh. Baka naman napapangitan na siya sa'yo. May mali na sa paningin niya kung ganun. Sabi niya saka muling lumagok ng alak. Pero mahal mo naman siya. Siyempre naman. Galit lang ako nung sinabi ko maghiwalay na kami. Pero pre, sineryoso niya. At ngayon, di ko na alam. Sa tingin ko, mukhang matutuloy na talagang annulment. Akala ko kanina, pwede ko pang mabago ang lahat. Pero wala eh. Paramdam ko may masamang elemento na pumipigil sa amin na pag-ayusin kami. Pre, payo lang bilang kaibigan ha. Bigla nitong tinapikan likod niya. Hindi lahat ng relasyon habang buhay ay masaya. May mga pagkakataon talaga na dadaan kayo sa ganyan. Ang nakikita ko kasing problema ay kulang kayo sa communication. Kapag galit siya, galit ka rin. Baka pareho kayong nagpapataasan ng ego, tapos walang gustong magpakumbaba. Sa isang relasyon, kapag pride ang pinapairal, may mga masasabi ka talaga na hindi mo naman talaga gusto. Kaya kung ayaw mo siyang mawala, mag-usap kayo ng mahinahon at iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Mahabang payo ng kaibigan niya. Natulala siya at hindi agad nakakibo. Hanggang sa bigla siya napatayo. Tama ka. Kakausapin ko na siya ngayon din. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan namin makapag-usap. Magsasorry ako sa kanya tapos sasabihin ko mahal ko siya. Tama, ganun ang gagawin ko. Teka pre, di ka pwede mag-drive, lasing ka na. Ano ka ba, hindi pa ako lasing. Tingnan mo, nakakalakad pa ako na maayos oh. Sinubukan niya maglakad ng normal kaso ay pagewang-gewang ang lakad niya. Pre, ihatid na lang kita sa bahay niyo and for sure, hinihintay ka rin ng asawa mo umuwi.
Sabi nito saka siya inakay. Nang mapatingin siya sa kaibigan niya, ibang mukha ang nakita niya. Walang iba kundi ang mukha ng asawa niya na nakangiti. Hindi niya maiwasang hawakan ng pisngi nito. Andrea, ikaw ba yan? Andrea, sorry, mahal na mahal kita. Umakto siyang ilalapit ang mukha nito para halikan, nang bigla siyang makaramdam ng isang malakas na sampal sa mukha. Hoy, umayos ka nga. Hindi akong asawa mo, kadiri naman. Hindi maipinta ang mukha ng kaibigan niya habang inaakay siya at pilit hinaharang ang mukha niya. Dahil hindi pa rin nawawala sa paningin niya ang imahe ng asawa niya. Samantala, halos hindi na makalakad si Andrea sa sobrang kalasingan, kahit ilang baso lang naman ang nainom niya. Habang si Leia na mas marami ang nainom, ay tila normal pa rin at parang tubig lang ang alak. Malakas kasi ang tolerance ito sa alak, salungat naman sa kanya na mabilis malasing sa ilang lagot lang. Halika na, iuwi na kita. Nakasubsob na lang siya sa counter nang pilitin siyang itayo at inakay palabas ng bar ng kaibigan niya. Hinatid siya nito sa bahay sakay ng taxi. Kahit na papano, makakaya pa niya maglakad. Salamat sa paghatid, sabi niya habang pababa ng kotse. Kaya mo ba maglakad? Ihatid na kaya kita hanggang sa loob. Hindi na, kaya ko pa naman. Salamat na lang. Paalam niya habang pagewang-gewang na pumasok sa loob ng bahay. Patay ang lahat ng ilaw kaya halos wala siya makita at pakapakapa lang sa dilim. Nang makapanya ang doorknob ng kwarto ay pumasok na siya sa loob at diretsyong ibinagsak ang katawan sa kama. Nagtaka siya nang maramdaman ng matigas na bagay na binagsakan niya. Alam niyang sa kama siya bumagsak pero parang may taong nakahiga na roon. Gumalaw ito hanggang sa maramdaman niya ang pag-aplos ng kamay niya. Dahil sa kalasingan, agad na nag-init ang katawan niya at mas kinapapang katawan nito habang hinahalikan. Hanggang sa bigla siyang binuhat para pagpalitin ng puwesto nila. Siya na ngayon ang nasa ilalim nito. Hinalikan siya nito habang pareho silang sabik na tinatanggal ang samplot ng bawat isa. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Andrea nang magising siya. Sinubukan niyang bumangon pero hindi niya magawa dahil parang may nakayakap sa kanya mula sa likod. Nilingon niya ito at matagal siya napatitig sa lalaking nakahiga sa tabi niya. Matagal bago nag-sink in sa kanya ang lahat. Napasigaw siya at agad na kumuha ng unan para hampasin si Oliver. Nagising ito at gulat na sinangga ang bawat hampas niya. Bastos ka! Ano ginagawa mo sa kwarto ko? Paratang niya habang masama ang tingin dito. Napakamot ito sa buhok at parang wala pa rin sa sarili. Teka, ano ba nangyari? Ano ba yun? Aga-agay, naaway mo na agad ako. Sabi nito na tila inaantok pa. Hoy Oliver, hindi porke mag-asawa tayo pwede mo nang gawin to sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Sabi nito, sabay tingin sa kanya. Hanggang sa dahan-dahang nanlaki ang mga mata nito. Saka agad na napasilip sa ilalim ng kumot. Kapwa sila walang saplot at isa lang ang ibig sabihin niyon. May nangyari sa kanilang dalawa. Ala, anong ginawa ko? Teka, wala akong matandaan. Lasing ako ata. Napalingon ito sa buong kwarto at maya-maya lang ay bigla itong natawa. Tignan mo ang paligid ko, nasang kwarto ka. Sabi nito na nagtataka niya namang sinunod. Iba ang mga gamit na naroon at doon niya na-realize na nasa kwarto siya nito. Nasapo niya ang ulo at hindi alam ang gagawin. O ano, sinasabi ko na nga ba hanggang ngayon ay may pagnanasa ka pa rin sa akin. Naintindihan ko naman, wala kang dapat ipangamba. Anito sa confident na tono. Nahihiya niya itong hinarap. Yung kagabi kasi lasing na lasing ako kaya ibang kwartong napasukan ko. Sorry, hindi dapat nangyari ito. Bakit hindi? Mag-asawa naman tayo. Kahit na, mag-asawa nga tayo pero malapit na matapos yun. Paghiwalay na rin naman tayo. Naisip ko lang na baka manghinayang ka kasi masarap ako at umayaw ka bigla sa annulment. Paano kung wag na lang kaya? Kumunot ang noon niya at naguluhan sa sinabi nito. Ang ano? Wag na lang nating ituloy ang annulment. Naisip ko lang kasi magastos tapos time-consuming din. Kailangan pa nating paghatian ng mga ari-arian. Tapos magpapaliwanag pa tayo sa mga magulang natin. For sure, magpoprotesta mga yon at hindi papayag. Isa pa ang bahay natin. Pareho natin gusto.
Kapag nagwalay tayo, may isa sa atin na kailangang umalis. Ang pusa mo, cute siya at madaling mahalin. Natouch na rin ako sa kanya kahit hindi kami madalas mag-bonding. Ayoko nang malayo sa kanya. Tapos ano pa ba? Tumigil ito sa pagsasalita saka tumingin ng diretso sa kanya. Ayoko ring malayo sa'yo. Mahal kita, Andrea. Anong sabi mo? Sabi ko, mahal kita. Sorry kung madalas akong pagod sa trabaho at nawawala ng oras para sa'yo. Sorry kung hindi ako yung husband material na pinapangarap mo. Nung tinanong mo ko kung may pinto kung saan pwede kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang hinaharap, sinabi ko na papasok ako sa pintong yun. Pero hindi para alisin ka sa buhay ko, Andrea, kundi para mas maging mabuting asawa para sa'yo. Sinabi ko na maghiwalay na tayo. I'm really sorry. But I really didn't mean it. Galit lang ako pero ikaw pa rin ang gusto ko. Pwede bang wag na lang nating ituloy ang annulment? Tumulo ang mga luha niya. Wala itong ideya kung gaano niya kagustong marinig ang mga salitang yon. Hindi mo na uli ibibring up ang annulment? Hindi na. Pero sabi mo, hindi masarap ang luto ko. I'm sorry. Ano lang kasi, hindi naman ganun kalala ang lasa. Oh, see? Hindi nga masarap. Ikaw naman kasi marunong magluto sa atin. Kung ganun, tuturuan kita magluto. We cook together. Talaga? Oo naman. Kaya sorry na, babe. Mahal, love, wifey. Pati na tayo, okay? Anito habang pinupunasan ng basa niyang pisngi. Sorry din. Ayoko rin naman talaga makipaghiwalay eh. Galit lang din ako. Pero ikaw pa rin yung gusto ko. Kahit minsan nakakainis ka. Ikaw lang at wala nang iba, Oliver. Mahal din kita. Umiiyak niyang sabi. Ngumiti ito habang patuloy pa rin sa pagpuna sa pisngi niya. Huwag na ulit tayo mag-away ah. Babawi ako, okay? Then, pwede bang ulitin natin uli? Natigilan ito na para bang napaisip hanggang sasabay silang napangiti at bumalik sa paghiga at ine-enjoy ang mga sandaling yon. Matapos ang araw na yon, mas naging sweet na sila sa isa't isa. Bumalik na si Oliver sa bedroom nila at magkatabi na ulit silang natutulog. Pareho nilang ibinalik ang mga bagay na binawi nila sa isa't isa at sinubukan na rin nilang pagkasunduan ng mga bagay na madalas silang napag-awayan noon. Tinuruan siya ni Oliver magluto at kahit sa pinakamaliit na bagay, natututo silang mag-enjoy. Minsan para silang bata sa kusina naglalaro ng harina. Kapag may pagkakataon, lumalabas sila para mag-date. Makalipas ang isang buwan, hindi makapaniwala si Andrea nang makitang 2 linya sa PT na hawak niya. Buntis siya. Napasigaw siya sa sobrang saya. Habang nag-aalalan lumapit si Oliver na galing sa kusina para puntahan siya. Bakit? Ano yun? Bakit ka sumisigaw? May nangyari ba? May masakit ba? Imbes na sumagot, hinalikan niya ito sa labi bago ipakita ang PT. Buntis ako! Masaya niyang balita dito. Napakurap ito at dahan-dahang kinuha ang PT sa kamay niya. Hindi makapaniwalang napatingin ito sa kanya bago napasigaw na rin at niyakap siya na mahigpit. Yes, magkakaanak na tayo. Magiging daddy na ako. Ako naman, magiging mami na ako. Sobrang saya ko, Oliver. Sabi niya, saka hinimas ang tiyan kahit wala pang umbok yon. Kapag naipanganak na siya, sisiguraduhin ko na magiging isang mabuting ina ko. Mamahalin ko siya ng buong puso. Ipinatong ni Oliver ang kamay nito sa kamay niyang nakahawak sa tiyan niya. Ako naman, ipapangako ko na magiging isang mabuting ama ako sa kanya. O protektahan ko siya. Mamahalin at aalagaan sa abot ng aking makakaya. Sabay silang napangiti na magtagpong kanilang mga mata. Nang sumunod na araw, agad nilang ibinalita sa mga magulang ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Agad na nagpatawag ng family dinner ang papa ni Oliver para magsalo-salo sa pagkainan at mapag-usapan ang bagay na yon. Bakas ang excitement at tuwa sa mukha ng lahat. Kinuha ng papa niyang pagkakataong yon upang humingi ng tawad sa kanya at higit sa lahat, sa asawa niyang si Oliver. Naging masaya mga sandaling yon. Masaya talaga siya makita na magkakasundo ang buong pamilya. Hindi na siya makapaghintay na maging bahagi ng pamilya ang anak nila. Makalipas sa mga sumunod na buwan,
Napapadalas ng pagbisita ng mga biyanan at magulang niya. Palagi ring may dalang mga laruan at gamit ng bata ang mga ito. Minsan naman ay may mga pasalubong para sa kanya, tulad ng mga cravings sa madalas niyang hilingin sa asawa. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Nanganak siya at nagsilang ng isang malusog at cute na batang lalaki. Maingat na pinasa ng nurse ang sanggol sa kanya mga kamay, habang ang asawa niya ay nasa gilid niya at maluhaluhang pinagmamasdan ang anak nila. Ang cute niya. Tignan mo, kamukha mo siya, Oliver. Sambit niya habang naiiyak na. Oo nga, may naisip na agad akong pangalan para sa kanya. Ano yun? Liver? Liver? Ano yun, atay? Grabe ka naman sa atay. Maganda naman yung liver ah. Ayoko, palitan mo. Lover? Oliver, lalaking anak natin. Pag nakaisip siya, siguradong mahihiya siyang tawaging lover. Then, Andre River Cortez. Pinagsamang pangalan natin. Gusto ko yun. Hi, Andre River. Ako mami mo. Pagkausap niya sa baby. Tignan mo, ngumiti siya. Hi, Andre River. Ako naman ang daddy mo. Nakangiti ang sanggol habang nakatingin sa kanila. Tila pinag-aaralan ang mga mukha nila. Ilan sandali lang, ay naramdaman niya ang biglang paghalik ni Oliver sa noo niya. You did a great job giving birth to a healthy baby. Proud ako sa'yo. I love you, wife. I love you too. Anya, saka nagdikit ang kanilang mga labi. Hindi madali ang buhay mag-asawa. Minsan, darating sa punto na mauubos ka, mapapagod at gusto nang sumuko. May pagkakataon na kung puro away na lang sa isang relasyon, mapapaisip ka kung masaya ka pa ba o iyon ba talaga ang gusto mo. Kukwestiyonin mo ang pagmamahal mo hanggang sa piliin mong umalis para sa kapayapaan ng isip mo. Pero minsan, pride ang kumokontrol sa lahat. Sa emosyon, desisyon, at kung paano ka mag-isip. Importante sa isang relasyon ang komunikasyon, tiwala at pagpapakumbaba. At iyon ang natutunan nila para paulit-ulit na piliin ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyong aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!